Mga balita ngan impormasyon nga angay hibro ang mga isyu nga kinahanglan aksyonan. Ini pagtitirukon nga nigpapahamtang ipinagihan programa Agenda Hautso. Ika ng Philippine Information Agency, Eastern Visayas, igpapalangat tayo ang mga Agenda Hautso nga napapanahon ngan sadang pagdagdon. Eastern Visayas, Habagong Pilipinas. Ini ang iyo agenda. Halinyada han mga balita. State of calamity igindeklara probinsyahan biliran mahuman lasurbuhon han Bagyo Opong. Pagiging aktibo han mga barangay disaster risk and reductions susi ha zero casualty durante han kalamidad. Tempranong evacuation durante ha kalamidad pinaka-epektibo nga paagi para maging talwas sumalakan Maasin City Mayor Luz Mercado. DepEd Secretary Angara nanguna ha LCAC meeting ha Eastern Visayas nang inanuhan kahimtang han edukasyon ha sinirangan Samar. Mga plano nga estratehiya ginaandam han DepDev para mapadurudagmit ang pagtuman han Sustainable Development Goals. Datos importante ha maupay nga pagplano ngan pagpatuman hin mga programa sumala han PSA. Kampanya kontra basura ngan polusyon ginparigon ha Waste and Water Summit 2025 hakat Balogan City. Haratsada balita. Mga anay rebelde nga NPA nakakarawat han financial assistance ilarom han iklip ha probinsya han Leyte. Taraguan hin mga armas de fuego na diskubre yang pinag-usang nga pwersa han Army ngan PNP ha Karigara Leyte. Target han Army tapuso na insurgency ha sinirangan Visayas antes matapos ang tuig 2025. Ha News and Information Center National Statistics Month 2025 nakapokus pagtagad han pagkabot han SGDS sa sinirangan Visayas. Provincial paid teacher sa Eastern Samar prioridad ma-hire han DepEd. Hay istorya panlawas, breast cancer pag-iistoryahan. Mga detalye hanaton mga balita masunod na. Maupay nga oras makasangkayan ini an amon ika-37 nga edisyon. Hinaot unta nga aada kamuhin maupay nga kahimtang yana. Ako ay Frederick Homeres. Yan siyahan nga ratsada han bulan ng Oktubre kundi binagyo na kita diretso hin mga balita. Haluyuhin nga lasurbo padayon ng pagpapadangat han balita din Agenda 8. Ako, Steffi Libarios. Tutok pirmi hamon kada semana nga edisyon han Agenda 8. Gan pirmi niyo makikita na Facebook pages han Philippine Information Agency Eastern Visayas. Ako, AJ Espinosa. Dako nga salamat handiri niyo pagbuliw hini nga programa. Ang Agenda 8 in iyo masusundan ha mga istasyon han Radyo Pilipinas Calbayog, Radyo Pilipinas Sugod, ngan Radyo Pilipinas Borongan. Ini Jane Saniano Gay, ini an iyo Agenda 8. State of calamity gindeklarahan probinsyahan biliran mahuman lasurbuhon han Bagyo Opong. Adian balita kan Rodrigo Victoria han PIA Biliran. Dideklarar ubos sa state of calamity ang tibok probinsya sa Biliran pagkahuman sa grabe nga kadaot ni dala sa Bagyong Opong nga may international name Buwaloy kaniadtong Lunes, Setyembre 29. Sa gipahigayon nga panagtigom sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC nga gipangunahan ni Governor Rogelio Espina, sa maong adlaw giduso ang usa ka resolusyon sa PDRRMC nga nagrekomendar sa deklarasyon sa state of calamity sa tibok probinsya. Diin sa mausab nga adlaw gipasa o giporbahan usab sa sangguniang panlalawigan ang ISP Resolution number 102 nga formal nga deklarasyon sa probinsya ubos sa state of calamity. Tumong sa deklarasyon ang pagpaspas sa paghatod sa hinanaling tabang, pagsiguro sa kalawasan sa mga apektadong pamilya ug pagpadali sa mga rehabilitasyon ug pagbangon sa nadaot nga mga infrastruktura ug panginabuhian. Gisiguro usab sa mga opisyal nga mobilisasyon ang gikinahanglan nga pundok ayuda alang sa mga paspas nga pagbangon sa probinsya. Sa inisyal nga taho sa PDRMC, mukabot sa 1,261,178.65 ang gibanabana nga kadaot sa infrastruktura sa Bagyong Opong sa 8 ka lungsod sa probinsya. Wala pay labot ang kadaot sa agrikultura ug diin usab kini mikalas ug kinabuhi sa napulo ka mga Biliranon o pipila usab ka mga naangol.
will have to be transmitted to the Sangguniang Panliligan today for them to pass a resolution immediately, and after this afternoon again to conduct a special session to finally have the excerpts on the approval of State of Calamity. Gikan sa Philippine Information Agency Biliran, Rodrigo Victoria, kini ang inyong Agenda Ha-8. Pagiging aktibo han mga barangay of disaster risk and reduction susi ha zero casualty durante hing kalamidad. Adin detalye kan Alet Reyes han PIA Leyte. Dakuan papel ang mga barangay disaster risk and reduction management committee sa pagpatuman ng mga pitad ng mga stratehiya agud nga masiguro ang katawasan ng komunidad tikang ha mga kataradman. Hapag nasurbo ni Bagyo Opong din nakalabay nga simana temprano pa nga nakadeploy ang mga BDRRM volunteers lakipan mga personales sa Municipal DRRM Office para pahimatngunan ngan pandamon aton mga komunidad ha mga posible nga kadilikaduhan durot hanti abot nga bagyo. Mag-advise sa atong barangay in preemptive evacuation, labi na ito natin itong mga identify nga mga flood-prone area na diri na humulat, in makusog na oran nga nitong maabtanin na gabi kay makuri ang pag-mobilize. So, we encourage the barangay to implement the preemptive evacuation procedure. Tinanglan naman yung kaagabay, yung kabuli para din pagsiguro na zero casualty. Lilihabong to ang karigara, so ba itong Manila ito namon Mayor. Ha mga bungtuhan matagob ng Merida Leyte sa iyo pang inspeksyon ngan ginandam ang mga evacuation centers para hin preemptive evacuation ha mga kabarangayan nga delikado ha bahangan landslides. Apil gihapon nga nabulig ang barangay DRRM ha pag-andam ngan preposition han mga food packs para han mga pamilyang apektado han kalamidad. Ang atong mga bakwit dinhi mauni ang gikan sa atong flood-prone barangays, Barangay Bunoy, o ang atong landslide-prone barangay nga gikan sa Barangay Candelaria. So doon na po tayo bakwit diri nga gikan sa Barangay Mansalit. Before ganiha, si Mayor mismo nagpahimat nun sa atong mga bakwit nga as paguli nila sa ilang balay, ilaw sa Panginoon kung safe ba ang ilang panimalay, basig doon na yung mga traces para sa landslide. No casualty. Probiyan, praise the Lord. La barangay gym nila, may daman mga gym per barangay ato ira kalugaring ng barangay nag-evacuate lang. Umabot ang blue alert status ang ipalusad nga warning nga Provincial Disaster Risk Reduction Management Office kasumpayhan Bagyo Opong nga umabot hot tropical cyclone warning signal number 3 ang pinakaitaas nga gin-isa dinhi nga probinsyahan Leyte. Tiga nga Philippine Information Agency Leyte, Alet Reyes, inian iyo Agenda Ha-8. Temprano nga evacuation durante ha kalamidad, pinaka-epektibo nga paagi para maging talwas sumalakan Maasin City Mayor Luz Mercado. Ano ang katukiban kan Bong Pedalino han PIA Southern Leyte. Nanawagan si Maasin City Mayor Luz Mercado sa mga katawhan, ilabi na kadtong namuyo sa mga makuyaw nga mga dapit nga mulihok na dayon. Mubalhin na og sayo kung sabto na gani nga sige-sige na ang ulan dala sa bagyo. Sumala pa sa mayor, sa sunod higayon na nasay kakulian sa panahon, di na angay maglangan pa, maabtan hinoon sa delikadong kahimtang, sayang gitawag, oras de peligro. Giluwatan sa mayor ang maong auhag panawagan atol sa post-assessment press conference nga gihimo dito sa buhatan sa City Disaster Risk Reduction Management Office adlong Biyernes, September 26. Kalabot sa epekto sa bagyong Opong sa syudad o kining maong preskon kitambungan sa mga labaw o representante sa mga buhatang nasyonal o sa syudad. Kahinumluman nga pagkagabi pa sa adlong Huwebes, September 25, daghan ng tawag pangayog tabang ang nadawat sa buhatan sa CDRRMO kay mibanaw na ang tubig o namiligro na ang mga tao. Matod pa ni Raul Inocando Jr., pango sa CDRRMO o busa na padalhan dayon o mga personahe nga mo-rescue. Bisan tuod na tubag ang maong mga pakitabang, si Mayor Luz Mingon nga kung padayong magkadaghan ang mga manawag kay buot magpatabang, mabugatan na sa pagkasikaso pagkatiman ang mga rescuers. Sa sunod, magbantay tag hapon, no? Always be ready, mag-prepare ta nga
naay mga ingunta, mga signal na mga talagman, ato na ganitong bantayan, malikayan ang mga ingunta, malikayan nato nga dili unta ta mahikuan sa kadaot pa. Kini pang evacuate sa oras nga dili pa oras ni peligro, no? Kay sa ma-overwhelm lagi ang mga ahensya yung tawag nga pagkuan ng tanan. Gibutyag sab sa mayor nga sayang paglibot niya ng buntag sa Biyernes, iyang nakita ang nagtipunog nga mga basura nga mo'y hinungdan na tuok ang hanay unta nga aginod sa tubig. Busa, nagaauhag na sab siya sa tanan nga unta mamahimong responsable sa paglabay sa ilang mga basura. Ang usa lang po na ako ka-concern sa magsurusuroy lagi karong buntag, kinilaging ingunta daghang kaadtong basura, no? Nga maupoy no kahatag usahay o paglag lagi niining mga kanal. So nag-aw sa atong mga katawhan nga dili lagi magpatagao taog labay sa basura ato lagi kinikipuson ang may lugar na sakto gadto lang tong labayan kay usahay mubalik ra malagi ni kanato, no, di ba? Sama karon sa Tabo, usursuroy dud me sa katong ingunta mga karon sa usursuroy pagkandaghan na tao basura na mao lagi ko magkaimong lagi na pagtara. Samtang sa katong mga tempranong namakwit dito sa mga evacuation centers, mikabat kini og 494 ka pamilya kon 776 ka mga individual gikan sa 25 sa 70 tanan ka mga barangay sa syudad o kini nahatagan na gilayon sa mga gikinhanglang family food packs. Si Jade Bistudio, City Social Welfare Officer, miingon ang probinsyal nga pangagamahanan miabag sa relief operation sa syudad. Di naghatod kini og mga supply sa 230 ka mga beneficiaries gikan sa barangay Mambahaw, Kanturing ug Libertad. Sumala pa sa ilang post sa social media. Diha pa ilaing 143 ka mga benepisyaryo sa Padre Burgos ug laing 88 ka mga namakwit sa Malitbog ang nahatdan og mga pagkaon gikan sa probinsya. O sa katapusang ihap, sobra o sa 1,000 ka pamilya na ang nahatdan og family food packs kay nang lalin gumikan sa bagyong Opong. Gikan sa PIA Southern Leyte, Bong Pinalino nagtaho alang sa Agenda Ha-8. DepEd Secretary Angara nagsiring nga edukasyon ang susi Hakamurayawan nangunahan LCAC meeting ha Eastern Visayas. Aden report kan Vigumban han PIA Eastern Samar. Personal nga nanguna hi Department of Education Secretary Juan Edgardo Sani Angara nga amo gihapon ang Cabinet Officer for Regional Development and Security Harayon 8 han third quarter Joint Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict o JRTF-8 LCAC meeting didaan Setyembre 30 ha Melindas Resort, Borongan City. Ginisgutan han meeting ang padayon nga paningkamot han gobyerno nga makabot ang inklusibo nga malampuson nga Kamurayawan ha Eastern Visayas samtang ginpapadayon ang pag-uswag kan ekonomiya rehiyon. Nagpresenta ang Joint Regional Task Force LCAC ang accomplishment para hansyahan nga semestre han 2025 kundi ginsaysayan mga operational gains sa seguridad pati na ang bagong implementasyon ng reintegration program para sa mga anay rebelde, ira pamilya, ngan komunidad pinaagihan OPA Pro Eastern Visayas. Iginreportan konseho ang ira mga achievements, lakip na ang deklarasyon han Stable Internal Peace and Security Condition o SIPC, kundi usa nga probinsya, tulo nga syudad nga 81 nga bungto ha Eastern Visayas, ang opisyal na gindeklarar nga ada ha Stable Internal Peace and Security Condition. Iginpresentar gihapon han OPA Pro ang mga key points han National Action Plan for Unity, Peace and Development nga amo ang giyahan mga programa Hakamurayawan ngan pag-uswag bugos nga nasod. Haya mensahe gintagan doon ni Secretary Angara nga ang edukasyon inusa nga yawi Hakamurayawan nga napabakod ang komunidad nga nagtutukod han pundasyon para kauswagan. Ngayong araw, I look forward to working with you and hearing the reports. Alam natin na this is
battle for hearts and minds, definitely importante ang role ng education dito. And we welcome the role of our other agencies, and ang gusto nga ni Pangulo, we're all working together towards the same end, which is a peaceful community where our learners can learn free from any coercion or any untoward incidents. So, again, good afternoon, blessed afternoon to all of you, and thank you for hosting us here in the beautiful province of Eastern Samar. Iyalo at gindugang, ginpapakusog ang DepEd and Peace Education, ngan ginpapahaluag ang alternative learning system basi makahatag hinhigayon hanga tanan nga karuyag magpadayon han pag-aram. Nagpasalamat naman kay Governor Ralph Vincent Iverdone han pagbisita ang secretary nga nagpapakita han suporta ha probinsya. Natapos ang aktibidad, pinaagihin panawagan nga mas pakuskon pa ang kooperasyon ng mga hensya para hakamurayawan, pag-uswag ngan empowered nga mga komunidad habugos nga Rehiyon 8. Para ha PIA Eastern Samar, Vito Lintino Gumban, inianiyo. Agenda ha 8. Mga plano nga estratehiya ginaandaman han DepEd para madurodagmit ang pagtuman han Sustainable Development Goals. Aden report ni Jasmine Kate Agosto han PIA Leyte. Samtang ginkikilalan ang mga pangalimbasog nga ng mga hulos nga programa o serbisyo publiko han gobyerno, ginngaranan gihapon ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev ang mga posible nga nakikitaan nga solusyon hini nga mga issue para hamas madagnit nga pagkabot han Sustainable Development Goals. Usaha mga ginhanay han DepDev ang panrabahuan nga iniin maupay na nga nagtikadamo ang mga posisyon nga nayahatag ang mga nanginginahanglan, gindig-on naman nga kailangan gihapon paitas pa ang kalidad ngan kita ha mga trabaho agud masiguro ang pagpauswag han kada tagsa nga pag-aram. Sa paghihapon nga gindig-on ang pagdudumarahan kaandaman ha kalamidad nga iniin maupay nga hulos ang pagbantay ngan pagbansay han katawhan para ha mga magkadurdilaan nga panitabo sugad linog, bagyo ngan iba pa, pero gindig-on gihapon nga samtang nagtitika grabe ang impact han kapahamakan, iniintigaman na gihapon nga paoro payon pa ang sistema ha mga kalibungan diri la mismo ha katawhan. Usala ini ha mga obserbasyon han DepDev sumalakan Giselle Francis Zeta, Chief Economic Development Specialist han DepDev 8, nga sugad gud ini kaimportante ang pagtirok ngan pag-analisar han mga datos nga tikang han Community-Based Monitoring System o CBMS agud makag-ayat pa hinwaray katapusan nga hibaro para mas maupay nga solusyon ha adlaw-adlaw nga kinabuhi. I really hope aton ba mga politicians as well as the development workers sa LGU will really look at the data and CBMS. Diri la ba nga ada ng data tapos nakita talaga pera langit waiting for the stars to close out. There the CBMS is already there, more so kung mas granular na talaga hiya kay wow, really nice ang data. Tika nga Philippine Information Agency Leyte, Jasmine Kate Agosto, ini ang agenda ha 8. Datos importante ha maupay nga pagplano ngan pagpatuman hin mga programa sumalahan Philippine Statistics Authority. Adin detalye ken May Biban han PIA Eastern Visayas. Gintagan hindoon han Philippine Statistics Authority ang importansyahan mga datos para hapsay nga pagplano hin mga epektibo nga programa han gobyerno nga nakasentro hang tanan nga klase hin populasyon. Kapag sa linuro nga National Statistics Month yan nga bulan han Oktubre, gintatagan hindoon han PSA nga ang paningkamot han irahen siya pagkayana amo ang mataganin sila nga mga datos nga mga impormasyon ang magkalain-lain nga ahensya han gobyerno hilabi na adton mga local government units. Ini nga mga datos indako ang papel ha pagtudlo kun haing nga parte may dadako nga problema ang populasyon nga nanginginahanglan hindagmit nga pagsulbar pinaagihan kaangayan nga serbisyohan gobyerno. Usa na hini dinhi nga mekanismo nga magtitirok hini nga mga importante nga datos amo ang community-based monitoring system nga ginaaghatan mga LGU nga mag-establisar hini. Agud hira magkamay-ada localized nga surukin impormasyon halain-lain nga sektor nga nakakatutok hanira populasyon. Napaka-importante po ng data dahil sa pamamagitan ng data magagawan na natin ng mga sound plans and programs, yung concrete plans and programs talaga na matatarget talaga yung mga dapat nating tulungan, no? Not only us who are working
especially the marginalized sector of the community. Tika nga Philippine Information Agency Eastern Visayas, inihimay-hiban, inihan iyo, Agenda Ha-8. Mingil-mil nga pamilya sa Northern Samar, biktimahan bagyong Opong, upo din mga island towns nga apektado, nanginginahanglan ng bulig. Adin report ni Eileen Diaz sa PIA Northern Samar. Umabot 58,019 nga pamilya sa Norte San Samar ang naapektaran sa naglabay nga bagyo Opong. Dako ang danyo sa mga isla nga mga bungto, gobyerno nasyonal nga lokal nagpadangat asistensya. Sa datos na ginpagawasan Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, base sa ginkonsolidar nga report, umabot 58,019 nga pamilya, nga 211 sa 645 nga individual ang naapektaran sa bagyo Opong. Sa post-disaster damage report sa PDRRMC, nahibaruan liwat nga yaon napulo nga nasamaran, 197 nga totally damaged nga balay, nga 2,633 partially damaged. Ang dakuan danyos dito sa mga isla nga mga bungto sugad sa San Vicente, San Antonio, Capul, nga didi nga dapit sa San Isidro nga Lope de Vega. 14,815,000 ang danyos sa infrastruktura, nga dakuliwat ang danyos nga naitalaan parte sa agrikultura. Sa madagmit nga pagbaton sa panginahanglan sa mga apektado, ang Department of Social Welfare and Development, Kabulig and Provincial Social Welfare and Development Office nakagdistribuer sa gilayon sin 10,140 relief packs. Ang Philippine Army, Philippine National Police, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection nagburublig sa pagtikang sa forced evacuation tubtub sa panhakot pagdistribuer sa mga goods. Ang DPWH nagbuhat sa clearing operation sa mga kakalsadahan para sa seguridad sa mga motorista. Personal naging bisita ni Governor Harris Ongchuan ang mga isla nga bungto sa San Vicente ngan Capul para makitaan ang kahimtang sa mga tawo ngan matagan sin asistensya. Nasugad ang gobernador nga sa kada kalamidad nga naabot sa probinsya, iya na imod ang kusog sa Nortehanon didaasan pagburublig dirila tungod sa relief goods o pinansyal nga bulig kundi ang presensya pakigsumpay ngan tinuod nga pagtagad san kada tagsa. Aniya pagbisita sa Capul sugad man sa iba nga isla, nagpapakita sin liderato nga may kasing-kasing. Dirila nagdadara ayuda pero naghahatag liwat sin kusog og paglaom sa mga pamilya nga naapektuhan. Dugang niya mas makusugan pagka magburugto kaysa san makusog nga hangin, uran ug balud. Diri to ang sugad sa gobernador ang short-term nga bulig, kinahanglan ang proactive nga pitad ngan long-term nga bulig base masiguro nga dirila nakakatugbos ang katawhan kundi nagiging marig-on kontra sa mga kalamidad ngan mao ini ang serbisyo nga karuyag niya ipadayon para sa Nortehanon. Nagpahayag liwat sin pagpasalamat si Mayor Sid Bandal, Mayor San Isla San Capul, bungto nga dako ang danyos san bagyo Opong ngadto kan Presidente Ferdinand Marcos Jr., Gobernador Harris Ongchuan nga sa ngatanan nga nagbulig makabangon ang bungto. Sa lahat po na ating naging katuwang sa pagtugon sa bagyong Opong, mula po sa pagsiguro na handa ang lahat sa pagdating ng bagyong Opong hanggang sa pagtulong na makabangon ang lahat na nasalanta. Ang aming Local Disaster Risk Reduction Office, MSWDO, RHU, Engineering, ang aming MLGAO at lahat po na empleyado ng aming LGU, mga miyembro po ng PNP, Bureau of Fire, Philippine Navy at Philippine Coast Guard. Kaakibat at iba pang mga volunteers, nais kong ipahayag ang aking taos-pusong pasasalamat sa inyong tulong sa komunidad. Ang inyong malasakit at dedikasyon ay nagbigay ng pag-asa at kaunting ginhawa sa ating mga kababayan na salanta po ng bagyo. Nais ko rin magpasalamat sa ating butihing at magaling ng Presidente Bongbong Marcos, ang provincial government po sa pamumuno ng ating gobernador, si Harris Christopher Ongchuan, na agad na pumunta sa aming isla upang makita talaga ang naging pinsala ni Opong sa amin.
Ang inyong pagtulong mula sa cash assistance, food boxes, hygiene essentials ay malaking tulong sa mga nasalanta upang makabangon kami muli. Lubos po kami nagpapasalamat sa inyong pagpapakita ng concern sa amin at sa inyong walang pagod na pag-iikot para masigurong mahatiran kami ng aming pong mga kailangan. Sa lahat ng mga kapitan at opisyales ng bawat barangay, salamat sa inyong lakas at determinasyon. Ang inyong pong pagpursigi na makapagsilbi sa inyong mga nasasakupan kahit na kayo rin ay nasa gitna ng parehong pagsubok ay hindi po matatawaran. Sa lahat ng mga abaknon na nagpakita at patuloy na nagpapakita ng katatagan at pagkakaisa sa gitna ng pagsubok, mahaya salamat sa kaang dumaan. Habang tayo ay patuloy na nagtatrabaho upang makabangon muli, inaasahan namin ang inyong patuloy na suporta at pakikipagtulungan. Maraming salamat sa pagdindig ninyo kasama ng lokal na pamahalaan ng Kapul sa panahon po ng pangangailangan. Speaking sa Philippine Information Agency Northern Samar, Aileen Alason Diaz, para sa Agenda Ka-8. Nagdumara ang Environmental Management Bureau han Waste and Water Summit 2025 adtong September 29 sa Samar Convention Center, Catbalogan City, na nagtutok pamilinghin mga solusyon para mapaupay ang pagdumara han basura kan kalidad han tubig habugos nga reyon. So with this summit, we want to inculcate sa mind ng ating local government unit, especially in terms yung ating solid waste management, in terms ng ating water pollution towards ating mga oceans and seas. So, the first namin na objective of this summit is to educate the importance of waste at saka water management. Pirahan mga paksa nga ginhimang rawan, inupod ang bag-o nga mga palisiya ngan mga update pati han extended producer responsibility, mga inisyatibo ha pag-recycle han basura, septage project, septage and sewage management ngan iba pa. Ginpakita liwat han mga exhibitors and mga environmental innovations sa ganun pag-repurpose ng plastic waste. Mga MP na na-recover namin, so ginawang display items like pedicab, display, motor, kotse, yung mga ganon. And may mga keychains din doon, at saka may chinelas din doon from plastics at saka tin cans. So we also have may backpacks from tawag namin doon tarpacks from tarpaulins yun na na-recover namin. So marami din kaming na-produce na ganyan. Kinagat liwat niya ang mga samarnon nga mag-recycle nga upcycle para maibanan ang mga basura nga nahingad to ha mga sanitary landfill o kun base din ginlalabog. Kapadayon nga kampanya para hamas mabaysay nga kalibungan an kalihukan in testamento han pagburublig han komunidad agud maging mas marigon an pagtindog han katawhan abot nga han mga kalamidad. Tikang happy ay Samar, Iro Nicotihar, ini Agenda Ka-8. Ratsada Balita! Haaton Ratsada Balita yan na, mga anay rebelde nga NPA nakakarawat ng financial assistance ilarom han eklip ha probinsya han Leyte. Arms cash na diskubre han pinagusa nga pwersa han army nga PNP ha Karigara Leyte. Mga detalye hindi nga balita, masunod na. Ratsada Balita! Ito nga mga anay miyembro han New People's Army nga voluntaryo nga bumalik kapihod ang balaod inakakarawat ng financial assistance tika nga probinsyan Leyte ilaroman Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ICLIP. Duhan mga anay rebelde na karawat ng basic assistance nga 10,000 pesos na immediate assistance nga 15,000 pesos. Anima naman ng ibay nakakarawat kada tag sa 65,000 pesos kumo immediate assistance nga livelihood support packages. Ini nga paghatag na yuda nga
kapatihan Panuyon Provincial Government and Leyte, kaupod ang Armed Forces of the Philippines nga Department of the Interior and Local Government. Mahulos na nga maundang ang mga pag-ekseher ang mga local communist terrorists nga lugod bumalik kapanig ang gobyerno nga nanormal nga panginabuhi kaupod ang ira pamilya. Labot lang financial assistance kapati gihapon ang programa ng provincial government ang paghatag hinpabahay para aton mga anay rebelde agud nga hirain makagpakabuhi hinmatadong nga diri nagtitinago ha mga otoridad. Samtang nga kadugangan nga sumat na ukad ha usa nga tay-aw nga bukid ang barangay Kugon, Carigara, Leyte in mga armas de fuego nga gintutudlok iginlubong pagtaguhan mga miyembro han New People's Army. Hapay nag-usa nga persa 93rd Infantry Battalion ng Philippine Army and Philippine National Police Scene of the Crime Operatives o SOCO na rikopo ino sa nga M16A1 rifle, usa nga granada, 118 nga live 5.56mm ammunition rounds para hin M16 rifle, tulo nga 5.56mm nga short magazines, usa nga empty shell, duha nga improvised blasting cups ngan usa nga fragmentation grenade. Labot lan mga armas na rikupo gihapon in mga subversibo nga dokumento, ledgers nga notebook, usa nga Lenovo tablet, mga backpacks nga may ada sulod nga mga panapton, ngan mga magkalain-lain nga medisina ngan paraphernalia para hin acupuncture. An pakarikupo ini nga mga armas in pinaagyan mahugot nga intelligence gathering nga gindumara 93rd Infantry Battalion mahuman may tabuan usa nga enkwentro habut ngan mga sundalo ngan mga rebelde nga komunista ha pareho nga lugar hatun bulan han Hunyo. Yin pahimot ngunan 93rd IB pinaagi kan Lieutenant Colonel Celeste Frank Saison adto nabibilin pa nga ihapin mga rebelde nga magpadayon an ira operasyon agod malipyuhan ha mga rebelde nga komunista ngan makabuot an kamurayawan din nga probinsyahan Leyte. Tiga nga Philippine Information Agency Leyte para hanratsada balita ini Alet Reyes ini ang EU Agenda Haotso. Ratsada Balita! Target ang 8th Infantry Division ng Philippine Army nga tapuson ang problema ha insurgency sa Sinirangan, Visayas ha katapusan ng tuig Disyembre 31, 2025. Iniinsumula kan Lieutenant Colonel Jomar Buban, Assistant Chief of Staff for Civil Military Operations, 8th Infantry Division ng Philippine Army. Sa amin po sa timeline namin sa 8ID, yung 8ID po ay naglagay ng panibagong kampanya na banggit ko sa inyo kanina under the leadership of Major General Orio. Naglabas kami ng campaign, nakalagay po sa aming campaign yung Paglimpyo Eastern Visayas ay not later than 31 December. Ibig sabihin, within this year, yung time frame namin na tapusin yung remnants. Base sa second quarter periodic status report ng 8th ID, aada na lang 100 ang armado nga mga regular nga miyembro ng New People's Army o NPA ha rehiyon. Dako at paglaom ang 8th ID nga pinaagi han ira bago nga kampanya nga paglimpyo Eastern Visayas mag-aagat ini ang mga nabibilin nga mga makaliwang grupo nga mag-surrender ngan matuman ang plano han militar nga tapuson ang presensya hini nga mga grupo antes matapos ang tuig. Dugang panibuban, posible ini matuman kung magburublig ang tanan, tikang mga residente, pamilyahan mga rebelde, LGUs, PNP, ng mga ahensyahan gobyerno, pinaagihan pagreportan presensyahan rebelde ha era lugar, pagsuportahan mga serbisyo publiko, ng pag-aghat sa mga kabatanunan nga diri magpadara ha recruitment ng NPA. Ngayon, ang tanong, tapusin ba natin ng December 31? Yes, kaya natin kung talagang magkakaisa tayo, tapusin natin. Kasi ang layo na nga ng stride natin. We have this problem since late 60s and now, nandito na tayo 5 decades pero ang layo ng lead natin. Sugad pa niya, komitado ang militar nga mabungkag ang nabibilin nga mga sub-regional committees ang NPA ha rehiyon. Tungod kay ini nga problema in nagpupugong han pag-atubang nira ngadto ha mas importante nga territorial defense operations. Samtang nagpapadayon ang mga paningkamot sa pag-atohan insurgency ang pagsilibrarya ng bulan ng National Peace Consciousness Month in panawagan diri la mga peace building agencies kundi hangatanan nga makipagbahin ha pag-abutan ginihingap nga kamurayawan. Tika nga PA Samar, Jessica Bonpa, ini Agenda ha 8. News and Information Center. Ha mga balita tikang han News and Information Center han PIA Eastern Visayas, National Statistics Month 2025 nakapokus pagtagad han pagkabot han SDGs sa Sinirangan Visayas. Provincial paid teachers sa Eastern Samar, prioridad ma-hire han DepEd. Mga detalye hini nga sumat igahatag ni Neil Lopido.
News and Information Center. Gintago siya ni DepEd Secretary Tiardo Angara ang Provincial Paid Teacher Program han Eastern Samar, kundiin iya gintagan in importansya nga masolusyonan ang kakulangan han mga magturutto nga matagan in oportunidad ang mga lisensyado nga teachers nga makagserbi ang mga kabataan o estudyante labi na mga tayaw nga lugar. Didahan iya pagbisita hadi pala maiha Borongat City, ginanunsyo ni Secretary Angara nga tatagan in prioridad ang Provincial Paid Teachers nga ma-hire ha Borongan City nga Eastern Samar Divisions. Dugang pa ni Angara nga ang Department of Education in mag-aabrihin maabot 30,000 nga bago nga teaching positions habugos nga nasod sunod nga tuig. Kundiin ang mga provincial paid teachers in magkakaadahin oportunidad makabenepisyo hini nga hiring program. Gintagan gyapin doon ni Secretary Angara ang importansya han hiring pinaagi han career progression nga pupunduhan han kanang 2026 budget han DepEd. Hay larom hini nga scheme tatagan hin prioridad ang provincial paid teachers nga maging hulos na nga maestro o maestra. Dugang pa niya nga ang PPT program nga gintikangan ni anay Governor Ben Evardoni nga ginpapadayon niya na ni Governor Ralph Vincent Evardoni indako kaupayan papel ha pagbaton han kakulangan han mga magturutdo ha sinirangan Samar. Ginpangbit gihap ni Secretary Angara nga labot lahan career progression pakukuskon gihapon han DepEd ang voucher program ha pagsuporta han mga estudyante nga mga magturutdo ha pribado nga mga eskwelahan ha panuyo nga makabulig pagpaupay han estado han edukasyon ha Pilipinas. Nagpasalamat naman ni Governor Evardoni kan Secretary Angara han iya padayon nga suporta nga ginahatag sa probinsya han Eastern Samar labi na ha sektor han edukasyon. News and Information Center. Hapagtigaman han ika-36 anyos nga National Statistics Month yan nga bulan han Oktubre, hintatagan hin focus hindi nga pagsalin-orog ang paniguro nga makabot ang Sustainable Development Goals ha sinirangan Visayas sa tuig 2030, pinaagi ang tema nga Accelerating the SDG Pace of Progress, Mobilizing Data for All. Hagin buhat nga kapihan ha PIA Eastern Visayas, ginpakita ang Department of Economy, Planning and Development o DepDev Regional Office 8 ang kahimtang o dalagan han SDG targets han rehiyon. Sumalakan Giselle Francis Sita, Chief Economic Development Specialist ang DepDev 8, base ang 2024 Pace of Progress han Eastern Visayas, dako na ang ginunhan han Goal 7 nga amo ang affordable and clean energy, samtang may ada naman naunhan kundi kinahanglan hin mas pangapagduso para makabot ini. Dugang panizita may ada naman 17 nga SDG goals ang nagregress o paatras ang kiwa. Iniaban Goal 5, Gender Equality, Goal 9, Industry Innovation and Infrastructure, Goal 10, Reduced Inequalities, Goal 11, Sustainable Cities and Communities, ngan Goal 13, ang Climate Action. Labot lahini, may ada nakikita nga balaw ang duha nga buhatan ng gobyerno para masukulan ni ba nga SDGs sugadhan kakulang hin igo nga data para ma-determine ang pace of progress. Tungod nga kulang pa ang paningkamot para makabot ini nga mga hingapan SDGs, ginaghat ni May Almonte, Chief Statistical Specialist ang PAC Eastern Visayas, ang local government units nga hulos nga gamiton ang Community-Based Monitoring System o CBMS sa lokal nga level, kundiin siring paniya, pinaagihan CBMS maa-assist dinhi kung hain nga indicator o target ang nakakabot, kung hain ang mahinay ang dalagan o kung ano pa nga mga indicator ang kinahanglan pupusan. Naglalaom ang PAC nga pinaagihan CBMS, madali na nga mamomonitor ang dalagan han pagkabutan SDG targets, pinaagi gihapon han pagburublighan ang katawhan upod na ang media hapagpasarang han kinahanglan nga mga impormasyon. Dugang pa ni Almonte tungod nga bagula ang CBMS, tatalingwahaon han irabuhatan nga magkaada data para CBMS tika nga regional level nga barangay levels kasugbong ang LGUs. Tika nga News and Information Center han PIA Eastern Visayas, ini Hinel Lupido ngan ini ang iwa agenda ha-8. Update sa mga proyekto, programa ng aktibidades tikang ha mga magkalain-lain nga ahensyahan gobyerno. Iyo may babatian ha Kaagio ha Agenda ha-8. Kaagio ha Agenda ha-8. 899 na naman ng mga benepisyaryo han reforma ha agraryo an malipayon matapos nira makarawat an era Certificate of Condonation with release of mortgage o kon kokrom ha mismo kaadlawan ni Pangulo Bongbong Marcos. Pinaagyan handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat.
Como amot ang Department of Agrarian Reform o Hundar 924 nga mga kokrom ang pinanhatag atong Sabado ang Leyte Convention Complex sa Palu, Leyte. Sugad man sa Southern Leyte Provincial Capital Gym, ang Maasin City ngan Naval Municipal Gymnasium ang Naval Biliran, kundiin pinanmuhat ang handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat, Sinirangan Visayas. Pinanguluhan ni DAR Assistant Secretary Vinci Araulio Beltran ang panhataging kokrom Sinirangan Visayas, kundiin 37.6 milyones ka pesos nga waray pakababay di nga amortisasyon na tuna nga ira na tagamtaman na ilaruman programa agraryo an napara. Samtang usaha mga malipayon niya kumarawat in kokrom, Alan Murillo han alang-alang Leyte. Dako akong pasasalamat na nagkaadahin program mga sugad hini kay dako kun nga hingyap nga magkaadahin sugad hini nga kalungganayan. Salit dako pasasalamat han aton mahal nga Pangulo nga nakon baraydan nga 43,000 nga kung dapat paghinulugan na bangko inin nasagot na han aton panggobyernohan. Salit damo nga salamat kan Pangulong President Bongbong Marcos. And happy birthday to you, PBBM. Tika nga Department of Agrarian Reform ini hi Jose Alfred Soria ang iyo kaagiyo ha Agenda ha 8. Istoryahan Panlawas. Magpapadangat ang mga bagong impormasyon nga nakakaapekto han kahimsog hanaton Panlawas. Istoryahan Panlawas. Mga impormasyon ang mga tambal o paglikay han mga magkalain-laing nga mga sakit nga nakakabalaong ha Panlawas ang mga tao. Iyo may babatian, ay Istorya Panlawas. Istorya Panlawas, masunod na! Ang breast cancer in usa nga klasihin cancer kundiin nandadagkoan mga breast cells nga nagpoporma nga tuhin tumor nga possible magsarang hayba nga party han lawas. Ang panguna nga sintomas sa nagtitikang nga breast cancer ang pagkaada bukol ha may party han suso. Ang pagibahan kadakuhan pormahan suso, pamulangan pagkakaadahin fluid nga tubig o dugo nga naawa sa may nipples han suso. Common ang breast cancer ha mga kababayanan, kundi pwede gihapon magkaada breast cancer ang mga kalalakinan. Ginaaghat permi nga pagpa-screening sugadin mammogram nan pagkaada sa breast awareness agud diretso nga mahibaroan ang kahimtangan suso. Ngan diretso matambal sa ano pa man magsarang an tumor ha iba-ibang partihan lawas. Kung ma-diagnose nga may ada breast cancer, may da kaangay na pagtambal. Dependihan estadohan sakit. Ang mga option amuan surgery, chemotherapy, radiation therapy o iba pa nga targeted treatments. Yan ang nga bulan ng Oktubre ginoobserbar ang National Breast Cancer Awareness Month. Iyo pala na ibatian ng pinakaurhing nga impormasyon bahin na pagirot sa mga sakit. Naghihinaot kami nga kamoy mapabilin nga himsog ang Panlawas nga makabulig nga pagpadukwagan natong syudad. Para ha Istorya Panlawas, ako'y Judith Lauderes, inihan iyo, Agenda ha 8. Ha-forecast ang pag-asa para nagbibiling ng mga bulan hayana nga tuig 2025. May ada pa 5 nga 12 nga mga bagyo ang posible makasulod ha Philippine Area of Responsibility. Pinakakumon nga magiging track o pag-aagian han bagyo engkaudgan nga norte katundan nga diri nga tanan in maglandfall ha Pilipinas. Samtang ang iba naman han bagyo nga posible maglandfall in matutumbo ang Southern Luzon, Central Luzon, pati na Northern Luzon. Ngan magawas ang bagyo ha Hong Kong nga dapit o di man ngani tipakadto hanasod han Vietnam. May daghihapon hini nga mga bagyo posible makaigo ha Sinirangan, Visayas ug sa tumahos tikadto gihapon ha Vietnam. Pareho han naging dalagan hanya na nga bagyo Opong. Apag gihapon ha forecast han pag-asa magkaada La Niña tikang han Disyembre kutob Marso han masunod nga tuig. Sanglit pahimat mo ng pag-asa ang magkusog nga uuran
nga pwede magdorot hinbabaha ngan landslides ikmat ngan alerto kita nga tanan permi. Ika nga Weather Bureau ang Philippine Information Agency Eastern Visayas, ini Robin Miñano, ini ang iyo agenda Hautso. Editorial! Otro naliwat nga nagpahinumdom ang kalibungan kung ano ini kabangis kung ginbabaliwarayla ang mga pahimatngon nga ginpapagawas han gobyerno. Han paglasurbo ni Bagyo Opong, diri lang mga higamit ang nagkaruruba, kundi pati mga kinabuhi ang naawat han atong mga kababayan na Masbate, Romblon, ngan labi na dinabiliran. Damo ang nasamad nga nahibang, mga panhitabo nga pwede kunta malikyan kung mas tinmuod hatagam o tanan nga mga tugon abiso ngan panawagan han gobyerno ang katawhan. Diri pagihapon sakto ang mga pahimatngon kung magpapabilin nga matiga ang ulo han iba nga mga katawhan. Kada anunsyo han pag-asa, kada abiso han lokal nga panggobyernohan parte evacuation, indiri basta pulong la. Ini inbunga hin masusi nga pag-aram ngan panuyo masalbar ang minayuyo nga mga kinabuhi. Ha mga lugar nga ginlaping ka han bagyo, damo nga mga pamilya ang nawad-an hin urukyan, pakabuhi ngan labawhan nga tanan ang kinabuhi. Iniin mapait dumdumon nga ang pagiging andam ngan masinugtanon ha oras sin kalamidad, indiri opsyon o pagpipilian la, kundi iniin usa nga obligasyon. Ha mga tiarabot nga mga bagyo, otro ang panawagan ha publiko, mamati, sumunod ngan makiusa. Ayaw hulata ang sigpit nga oras para lumitas ngan bumakwit, ngan hulaton ang makusog nga alipoporos nga naada na ang daralwa. Intawon, ayaw niyo igbuhis ang kinabuhi para lahin mga higamit nga pwede pa man unta nga mabalyuan. Huna-hunaa nga ang kinabuhi inuusala nga diri na mahibabalik pa. Ha mga nahitutungdan nga mga ehensya, ilabi nagihap ang mga local government units, ang atong pag-aghat in mas temprano nga mahugot nga paghatag in impormasyon nga malinaw nga napapanahon. Ha mga panahon hin krisis, ang madagmit nga eksakto nga komunikasyon in literal nga makakatalwas hin mga kinabuhi. Actually, mas damo pa ng mga kinabuhi. Diri naton kaya kontrolon ang kusog ngan bangis kung ang kalibungan na ang nagdidikta. Pero kaya naton nga malikyan ang duro nga distroso kung kita nga tanan in magiging responsable. Ang urusa nga paggios nga disiplina insusi hang kataluwasan hang kada tagsa. Para han editorial, ako Herian Arinto, ini ang iyo agenda Haotso. Iyo pala hinbatian ang pinakaurhi nga impormasyon ngan solusyon. Sugad man mga programa han gobyerno nga nakakabenepisyo han mulupyo. Damo nga salamat ang iyo pag-upod hamon hini nga edisyon. Kami magpapabilin nga ada sentro han mga balita nga naksyon parang katawhan han rehiyon. Hasta sunod nga higayon. Ini ang iyo Agenda Haotso. Agenda Haotso. Salamat haniyo pakigurusa ha Agenda Haotso, ang programa nga nakatutok ha mga balita, impormasyon, ngan solusyon kasugbong ang gobyerno para ha kauswagan han panginabuhi han mga mulupyo. Tubtog ha sunod nga higayon, Eastern Visayas. Habahong Pilipinas! Ini ang iyo Agenda.